kaso lang daw ang may kapangyarihang magsuspinde ng isa nitong miyembro. Giit ng kampo ni Senator Juan Ponce Enrile, hindi pwedeng otomatikong ipataw ang 3 buwang suspensyon sa kanya dahil sa kasong plunder. May report si Joseph Moro. Hindi raw otomatikong maipapataw ang 90-day suspension na nakasaad sa plunder law sa isang senador. Yan ang ibinigay na posisyon ng abogado ni Senador Juan Ponce Enrile sa pagdinig kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division sa mosyon ng prosecution na suspendihin ng senador. Nakasaad sa Republic Act 7080 o ang Act Defining and Penalizing the Crime of Plunder na otomatikong suspendido ang sino mang public official na may kasong plunder. Pero paliwanag ng abogado ni Enrile na si Atty. Estelito Mendoza, taliwas ito sa nakasaad sa konstitusyon na nagsasabing tanging ang legislatura ang may kapangyarihang magpasuspinde sa isa nitong miyembro. 2/3 ng mga miyembro lamang daw ng Senado ang maaari magsuspinde o magpatasik sa isang senador. The law as applied, if applied to a senator, will be an unconstitutional application of the law. Pagtatanggol naman ng prosecution sa korte, para lamang daw ito sa mga kasong administratibo at hindi kasong kriminal tulad ng pandarambong o plunder. Pero di sang-ayon dito si Mendoza. But it covers everything. Isinumite na para sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon. Dinidinig pa rin ang suspension order para naman kay Senador Bong Revilla. Nauna nang sinuspinde sa loob ng 70 araw ng 5th Division si Senador Jinggoy Estrada. Agaw pansin naman ang orange ribbon na suot ni Estrada sa kanyang pagdalo sa bail hearing kanina. Paliwanag ni Estrada, simbolo raw yun ng panawagan para sa pagkakaisa at kapayapaan. The color of the president is yellow, and the color of the critics of the president is red. And if you combine both colors, yellow and red, ang lalabas doon orange. So significance doon, kailangan mayroon tayo unity between the executive and the judiciary. Ayon kay Estrada, maghahain din sila ng motion for reconsideration sa ginawang pagsuspinde sa kanya ng Sandigan Bayan. We will file a motion for reconsideration. And if the court will deny it, I have already instructed my lawyers not to elevate it to the Supreme Court. Sa Biyernes, sabay na isasakdalo i-aarayin dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Enrile at ang kanyang dating Chief of Staff na si Atty. Gigi Reyes para sa kasong graft. Joseph Morong, GMA News.